Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Mga sakop sa Bids and Awards Committee sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gipanghulipan. Tungod kay way mo pirma sa payroll, konsel sa Barangay Umapad, dakbayan sa Mandawi, gikiha. LTO-7 nakigalayon sa PNP, mga aksidente sa kadalanan sa Balamban, gitutukan. Kapulisan na doon na persons of interest sa kamatayon sa saka negosyante sa lungsod sa Dumanhog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga sakop sa Bids and Awards Committee sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, hingpit nang gipanghulipan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Pipila ka mga membro niini ang mi-resign sa katungdanan human sa pagkasuspenso ni Mayor Michael Rama. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Giulipan na ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang sakop sa Bids and Awards Committee kunbak sa kagamhanan sa dakbayan. Kinitungod kay giingon ng resign na ang ubang sakop niini human na suspenso sa katungdanan si suspended Mayor Michael Rama ug mga kauban niini. Partikular na niini ang mga sakop sa Bids and Awards Committee on Infrastructure ug lakip na nga giulipan ni Garcia mao ang mga sakop sa BAC Goods. Ang chairman sa BAC Infra karon mao na si Engineer Luel Corminal, samtang sa BAC Goods mao na si City Assessor Lisel Calamba. Designate. Well, ang back infra ako dungog, 4 members have already resigned. So wala na sila kurong-kurong. So madilatang tanan, no? So tayo to replace. Ang head sa goods, si Lizel Calamba, atong bagong assessor. Sa infra, ang hapong head, si Engineer Lowell Corminal. Ilang gilipan silang suspended Administrator Attorney Colin Rosel ug si Tads Ordesa. Giklaro noon ni Garcia nga siya igo lang ni designate ang mga tao aron nga dili madilatar ang mga gihumbuhaton sa BAC. Sherissa Mayoy, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan nibiya na usab sa iyang katungdanan isip miyembro sa PDP laban karong adlaw. Sa resignation letter sa mayor, ang desisyon nagtinguha nga mapadayon ang maayong relasyon tali sa mga leader sa Tri-Cities ug probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Mipahibaw si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan karong adlaw, Mayo 31, tuig 2024, nga nibuhi na siya sa iyang katungdanan isip party chairman ug miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP. Sa pamahayag sa mayor sa iyang resignation letter ngadto ni PDP President Jose Alvarez, nga lisod ang pagbuhat sa maong desisyon apan bunga lang kini sa iyang pagtan-aw sa interes sa dakbayan. Dugang paniini nga nagtinguha siya nga mapadayon ug mamintinar ang pagpakigiusa niya sa mga leader sa Tri-Cities ug sa probinsya sa Sugbo. Gidugang niya nga bisan og highly urbanized city ang Lapu-Lapu, apan importante nga mapalig-on ang relasyon sa mga silingang local government unit. Sa gibutyag sa mayor sa iyang social media account, nga walay laing paagi nga daling makabot ang One Cebu Island kung dili ang lig-on ug walay makatandog nga kapit-bisig sa matag LGU. Ning simanaha, si Mayor Chan mo'y ikatulong ni resign sa PDP laban. Mahinumduman nga unang ni resign si Governor Gwendolyn Garcia ni adtong Mayo 28 ug pagka Mayo 29 ni sunod dayon si Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Pipila ka mga empleyado sa Barangay Umapad, Syudad sa Mandawi, may reklamo sa Ombudsman Visayas batok sa konsehal nga giingong dili mo pirma sa ilang nga payroll. Matod nga kon Mayor Jonas Cortez nagplano nga mohatag og ayuda ngadto sa mga apektadong empleyado. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang complainant mao sila si Gemma Mata Ortega, Girly Reyes Gabisan, Lea Gabizan Jimenez, Lima Urugan ug Erwin Batulan Canyo ang ni-file og kaso batok kang Konsehal Libertine Lumapa sa Barangay Umapad kabahin sa giingong kalapasan niini sa Republic Act 3019 sa grave abuse of authority ug oppression. Sila ang pipila sa kapin usa ka gatos ka mga empleyado sa barangay nga wala mahatagan og sweldo sud na sa 5 ka buwan. Kini tungod matod pa nga dili pirmahan ang payroll ni Lumapas kinsa chairperson sa Committee on Appropriations. Matod ni Kapitan Reb Cortez nga nagsige sila og hangyo kang Lumapas sa pagpirma apan naggumahi kini. Matod sa kapitan nga nag-operate ang barangay gamit ang reenacted budget tungod dili usab ipasar sa konseho sa barangay ang budget karong tuiga. Apan bisan pa man niini lakip sa reenacted budget ang sweldo sa mga trabahante. Subay na sa iyang pagsusi sa City Budget Office ug DILG. Sa mensahe nga gipada ni Lumapas sa CCTN 47, matod niini nga wala siya ni pirma tungod sa giingong irregularity sa pag-appoint ni Cortez sa mga empleyado. Gitataw ni Lumapas nga subay sa balaod ang iyang gihimo isip chairman sa Committee on Appropriations. Si Kapitan Cortez nagtuong ang irregularities nga pasabot ni Lumapas mao ang dokumento nga iyang gipangayo sama sa Daily Time Record, Oath of Office o Concurrence of Appointment sa mayoriya sa sangguniang barangay. Accounting, nawag ko, is DTR o appointment. So, ang concurrence kung ilang ipangayo, sako lang na ko na, no, ang kuwara, treasurer, secretary, appointed officials. Magit. Ya, ang ilang ang mga trabahante gud uban mo nilang gikunan nga dapat mag-agi kuno nila. So, mean to say, tanan mag-agi nila wala koy trabahante. Nana, but pasabot. Lagi na ni go beyond na siya sa kuan ba? Kaniyahang duties and responsibilities. Karon napiktuhan mga tao, dili na kay mga trabahante lang, hasta ang tibok barangay Umapad. Si Mayor Jonas Cortez sa iyang bahin nang hinaot usab nga masulbad na ang problema sa barangay. Siya nagkanayon nga iya nang gimando nga hatagan og bugas sa mga apektadong empleyado. Gita na usab ang paghatag og cash assistance. Yes, we've been extending, no, kay wa mo gid na sila ka kuan ang kapitan di man gid ka kuan fuel kuan kay di masad ta gusto nga maputol ang ilang operation sa especially sa solid waste management. Ni-extend gid ta og kuan ana kay di man ka pirma wa man sila ka kuan gid. So ako natong gi-advisean si Chabi about rice kuan, no, ang pagpanghatag og bugas. Amo nang i-appeal ang financial. Si Umapad Councilor Arlo Quindao nga kaalyado ni Kapitan Reb Cortez nang hinaot sa opposition councilors nga magtinabangay aron sa kalambuan sa barangay. Ano yung punto sa kasaysaya na sa politiko na tigali na realidad. Pero para nako, kung nagtanaw lang sa serbisyo, siguro pa imposible. Kaya pagitang paagi, hindi na ito mabot singunani. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo miauhag sa Personnel Department sa Cebu City Hall nga maswelduhan matag semana ang libuan ka mga job order worker. Kini aron magamit nila kini silang tagsa-tagsa ka pamilya. Ang kasayuran hato de Shariza May Uy. Gitinguha karon sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga masilduhan matag semana ang libuan ka mga job order sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini aron dili na malangay ang suhulan niini nga maabtan og tagpila ka buwan. Ang City Council pinaagi ni Consul JP Labella ni awag sa Personnel Department sa City Hall pagtuon sa maong posibilidad. To move to request the Human Resource and Development Office to conduct a study on the possibility of paying the salaries of job order employees on a weekly basis. Gipadaya ginoon ni Acting Mayor Raymond Garcia nga ninot ang maong katuyuan. Apan giklaro niini nga kini lisod buhaton tungod sa mga rekisitos nga angayan sundon. Hindi na siya tanahon sa istorya. Apan ang pagbuhat ana lisod kaayo ay daghan kay requirements, dili gid na nato ma-shortcut ang process. Nidugang hinoon si Garcia nga iyan ang gimanduan ang hingtungdan sa mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan nga dalion ang pagprocess sa payroll sa mga job order personnel. Sherry Zamay-Uy, CCTN News.
Paggamit sa mga rainwater catchment o ubang kahimanan sa bukirang bahin gisiguro sa Department of Agriculture dinhi sa Region 7. Usa kini sa mga pamaagi aron dili na mosamot pa ang kalbaryo sa sektor sa mga pag-uma subay na sa La Nina. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa habig sa Department of Agriculture 7 ang kamay nung danon sa pagbaton og tubig uwan kon rainwater karong nisulod na ang ting-uwan. Usa kini sa mga nasabutan sa ahensya pinaagi sa Regional Agricultural and Fishery Council agyong pagpangandam sa mamaymong epekto sa La Nina. Matod ni RAFC Chairperson Grace Senas nga kinahanglang ipagamit ang mga rainwater catchment facility ilabi na sa bukirang bahin sa managlahing lugar. Kung sawon man ang uwan sa ibabaw pa lang, lauman nga dili na mo grabe og musangpot sa pagbaha ang tubig paingon sa ubos nga bahin. So nakay water catchment facilities, nakay storage facilities, and then you can make mga water canals para ma-store so in time nga mag-init naagyud kay source of water. Samtang gamiton ang mga nahimong abag gikan sa managlaing LGUs ngadto sa pipila ka mga lugar atol na sa pag-igo sa El Nino kaniadto. Sama lang kini sa paggamit sa mga hose ug dakong drum aron sawan ang tubig nga makuha gikan sa uwan ug hayan dili na magnihit ang supply sa tubig sunod ding init. Gamiton usab ang mga nadawat nga seeds aron sa ingon makabawi-bawi na ang mga naalkanse tungod sa El Nino. So mao na sa El Nino, nalipay mi sa among dialogue with the National Irrigation Authority nga naa na sila himuon nga master plan. So hopefully mahitabo ni in short time nga naa na gyud na kay para og mag-El Nino man or other calamities nga ma-affected ang supply of water dili na kaita maglisod. Sa ihap gikan sa Department of Agriculture 7 ana sa 194 million pesos ang natalang danyo sa probinsya sa Sugbo pa lang tungod sa El Nino. Naglangkob kini sa mga utanon, lagutmon ug uban pang mga tanom. Mao pinaagi silang pagpangandam karon sa La Nina, dili na mosamot ang kalisod sa sektor sa pang-uma. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, LTO-7 nakigalayon sa PNP. Mga aksidente sa kadalanan sa Balamban, gitutukan. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me,
and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa ato mga balita, pagpalambo sa mga sari-sari store lukop nasod gisiguro sa Department of Trade and Industry. Ubos sa ilang programa tabangan ang mga nanag-iya og tindahan nga mas palambuon pa ang panginabuhian. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naninguha ang Department of Trade and Industry nga matabangan ang mga sari-sari store owners nga mas mapalambo pa ang ilang yano apan mahinungdanong negosyo. Ato sa pagbisita sa mga kadagkuan dinhi sa Sugbo, gilusad sa ahensya ang Tindahan Mo, I-Level Up Mo, Sari-Sari Store Advancement Program. Sa mong programa, buot palambuon sa DTI ang 1.3 million ka mga sari-sari stores luko Pilipinas pinagi sa digitalization. Nakita ni Undersecretary Ed Sonico nga kabahin sa kinabuhi sa formal ug informal sector sa matag adlaw ang sari-sari store. Aron mas madani ang maong gagmayng patigayon nga mo level up, kinahanglan pakusgan pa ang kaalam gikan sa digital transactions, e-commerce marketing, sustainability ug uban pa. Ito po ay sa pamamagitan ng mga monthly webinar. Meron itong live stream sa Facebook, pwede rin offline. At inaanyayahan din natin yung mga sari-sari store na gustong pumunta sa mga negosyo center natin para doon sila mag-participate doon sa ating programa. Abri ang Sari-Sari Store Advancement Program sa tanang mga interesadong manindahay. Kinahanglan silang manambong sa mga monthly webinars sugod karong katapusang Miyerkules sa Hunyo hangtod Oktubre. Maglangkob ang mga module sa paggamit sa digital apps, pag-sustain sa operation sa tindahan ug uban pa. May muusab nga makigalayon sa negosyo centers alang sa dugang pang community discussions. Naninguha si Secretary Alfredo Pascual nga mas molambo pa ang mga tindahan ubos sa agenda sa kasamtangang administrasyon. Maging productive pa, no? Hindi na yung nakatali palagi yung mga nagbabantay doon para naman meron silang magawang iba. No? Tsaka mabilis yung accounting, naka-record ka agad kung magkano yung hindi sila maghahanap pa ng pera later on. Alang sa mga interesado, kinahanglang makig-alayon sa 12 nga buhatan sa DTI. Gian Navarro, CCTN News. Nagigalayon ng Land Transportation Office 7 sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Aron sulbaron ang mga aksidente sa kadalanan sa lungsod sa Balamban. Gipaubo sa training ang gatusan ka mga sakop sa Cebu PNP. Aron himuong deputized agents nga mao'y musubay sa bukirang bahin sa Sugbo. Kini aron dili na mudaghan pa ang mga disgrasya, ilabi na sa higayong muagi ang mga motorista sa Trans Central Highway.
Apil sa mga gipaubos sa pagbansay-bansay sa LTO-7 ang mga sakop sa Balamban Traffic Management Office. Tingwa kini sa LTO-7 ug sa LGU Balamban aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Grupo sa mga fisher folks gikan sa Zambales luwas ng nakapanagat sa West Philippine Sea. Taliwa kini sa unilateral fishing ban nga gipahamtang sa China sud sa teritoryo sa Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Luwas nang nakapanagat ang grupo sa mga mananagat gikan sa Zambales sud mismo sa West Philippine Sea. Gilusad sa grupong Pamalakaya ang ilang fishing expedition diin 20 ka mga baroto ang nagbiyahe taliwa sa hulga gikan sa China. May numdumang nimbuana ni pahamtang ang China og unilateral fishing ban sud mismo sa West Philippine Sea o South China Sea sa ilang habig. Mato di Pamalakaya Zambales Coordinator Joey Marabe nga nahimong malampuson ang ilang pagpanagat sud sa giilogang kadagatan. Ato silang paglawig, wala sila'y nasigpatang presensya gikan sa mga otoridad sa China sigilayon nga 30 nautical miles gikan sa baybayon sa Luzon. Bisan pa man sa hulga, padayunon gyapon sa maong grupo ang ilang pagpanagat sud sa exclusive economic zone sa kaugalingong nasud. Kay alang nila sama lang sa usa ka labing dakong pirata ang mga otoridad gikan sa China kinsang nangilog sa kadagatan sa Pilipinas. Sa gihapon, gipalanog sa Pamalakaya ang panawagan nga i-demilitarize na ang West Philippine Sea ug tugutan silang makapanagat diha dayon. Ang maong fishing expedition kabahin lang silang pagprotesta ngadto sa China kinsang nang hulga nga prisuhon ang mga nagsamok-samok sa kadagatan sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Giduso na sa Kongreso ang balaod nun nga naninguhang bahawan ang mga wala magamit nga kable sa palibot. Buot ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito nga hawanan sa mga telecommunications, cable ug internet providers ang mga nagkatag nga linya sa gawas. Ubos kini sa gidusong House Bill 10427 diin matod ni Pleito nakahatag og kasamok sa palibot ug musangpot sa mga aksidente ang mga nagkatag nga linya. Kung mapasarman kini og mahimong balaod, posibleng ikanselar ang permit sa internet o cable providers ang makalapas niini. Nakita usab ni Pleito nga dugay nang giatubang sa matag LGU ang mga wala magamit nga linya nga nagkatag lang sa gawas. Giauhag ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang mga residente sa pagtarong og labay sa ilang mga basura. Matod sa mayor nga gikan kini aron malikayan ang mubara ang basura sa drainage hinungdan sa pagbaha. Gihingusgan karon sa syudad sa Mandawi ang pagpanglimpyo sa mga manhole ug drainage line isip pagpangandam sa ting-uwan. Apan sa matag operasyon mabantayan nga puno sa basura ug lapok ang mga manhole. Baguhay lang nga mideklarar ang pag-asa sa pagsugod na sa ting-uwan. Sa may atong pasangin last garbage, basura. It's us. So we need the help of our constituents, no? So please, na may langgingon nga ang limpyong dakbayan magsugod sa limpyong tugkaran. So dili mahimo sa barangay, sa syudad nga atong pasagdan. And in fact that's the essence of Move Mandawi, kanang atong branding karon. Nga that's call to action, panawagan sa tanan. Giauhag ang mga magtutudlo sa Department of Education Mandawi City Division sa pahimusla ng ilang usa ka buwan nga bakasyon. Sa tibok buwan sa Hunyo, hatagan og kahigayunan ang mga teachers nga dili sila required mo report sa eskwelahan. Unang higayon kini nga gipatuman sa DepEd aron mahatagan og kahigayunan nga makapahuway sila sa buluhaton. Sa Hulyo pamubalik ang mga maestra sa eskwelahan alang sa National Learning Camp og Brigada Eskwela preparasyon alang sa pag-abli sa bag-o nga school year. Full yun nga naagi kay DepEd order for that. This is the first year of implementation. Sige to yun.
para maka-rest sa atong mga teachers. So, kanang they will enjoy ang ilang gitawag na vacation. Musunod, kapulisan na dunanay persons of interest sa kamatayon sa negosyante sa lungsod sa Dumanhog. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte!
pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din karon ha, kinsa? Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung lalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahipin kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa lungsod sa Dumanhog aduna nay upat ka mga person of interest sa kamatayon sa kanegosyante ug kahayupan. Dili tulis ang gitan-aw nga motibo sa krimen kundi murder. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Doon na nagiilang ang persons of interest ng kapulisan sa lungsod sa Dumanhog sa responsable sa pagtigbas patay kang Leonardo Pescadero Macario, 51 anyos, dito sa Barangay Road sa Kanyuko, Huebe sa Kadlaon. Mato ni Police Major Kelvin Mamaradlo, ang hepe sa Dumanhog Police Station, nga maabot sa upat ka mga tao ang ilang gikonsidera nga persons of interest. Apan wala lang una siya muhatag og dugang detalye, ilabi na sa background niini tungod kay nagpadayon pa ang ilang gihimo nga investigasyon. Nakita matod pa ang upat sa mga saksi nga nagbahas-bahas sa lugar sakay sa duha ka mga motorsiklo human sa krimen. Nakakuha na sila og CCTV video sa dapit nga gipaubos na karon sa pakisusi sa mga investigador kung makita ba ang mga hulagway niini aron sa pag-ila sa mga saksi. Ana tay mga person of interest but then we will not that divulge lang ma'am para po maprotektahan po natin ang pag-iimbestiga nating mga tropa ma'am. Dugang ni Mamaradlo nga patay gyud ang tuyo sa mga suspitsado sa biktima ug dili tulis ang lit maklaro man sa mga samad nga naang kunini diha sa ulo, liog ug likod nga magmatuod nga gisiguro gyud nga patyo nila kini. Sa dihang nasayran nga dunay kwarta ang biktima, diha nagikuha sa mga suspitsado nga gibutang sa U-box sa motorsiklo niini. Ang intent lang is to kill but then during no natumba tong biktima then natagat siguro motor. That's the time na nakitaan sa suspect na naay kwarta. The reason he take away na lang that undetermined amount of money ma'am. Giklaro ni Mamaradlo ang una nila nga gipagawas nga impormasyon nga moabot sa 500,000 pesos ang nadala sa mga suspitsado. Saglit ang gipahibaw sa pamilya, moabot lang sa kapin 100,000 pesos ang dala niini. Paingon nga to sa Mantalungon sa Barili. Samtang gipahibaw si Dumanhog Mayor Gungun Hika nga mohatag sa og 200,000 pesos nga ganti sa mga tudlo sa responsable sa kamatayon sa residente. Alang kang Mamaradlo nga dako kini nga tabang sa dali nga kasulbaran sa krimen kay daghan naman unya ang mutug-an ngadto sa kapulisan ilabi na nga ang dapit di nahitabo ang pagpatay na kini sa bukirang dapit sa lungsod sa Dumanhog. Mipasalig ang PNP nga kung kinsa man ang muhatag nila og kasayuran ila kining proteksyonan nga dili mabutang sa peligro ang kinabuhi niini. Dako kayo na tabang sa buha kay una sa tanan ang crime scene ma'am is Parplang barangay. At the same time walay mga kayo silingan niya, wala pa mga CCTV. Then wala may nakuha na witness. So it might be that there is a witness but then hadlock lang or what. With that reward ma'am, karang ma-encourage na to kung isa man ang possible witness dito. Ipasalig sa PNP nga ilang sulbaron sa labing dali nga panahon ang maong krimen, pinagi sa abag sa komunidad nga mausab ang gisaad ni Mayor Hika. Arnold Bustamante, CCTV. City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSUP nalipay sa resulta sa baguhay lang ang ipahigayon nga mga surprise drug test. Malaw mo ng CLOSUP nga makahatag na sila sa mga requisitos nga gipangayo sa Regional Oversight Committee. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca.
Gipaubos ning simanaha sa surprise drug test ang 73 ka mga kawani sa Barangay Talima sa isla sa Olanggo, kung diin nigawa sa resulta nga negatibo ang tanan mga kawani. Samtang nagnegatibo usab ang 50 ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection nga gi-surprise drug test ni adtong niaging semana. Ang maong resulta butang nga gikalipay sa Pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP nga si Gary Lau. So far kaluoy sa and it's a good report nga wala pa wa matadag-ampo nga naatay magpositive na to nga mga kaubanan. Ilabi na nga ang Barangay Talima gusto na usab mahimong kandidato aron madeklara nga drug cleared barangay. Kasamtangan nga kandidato ang Barangay Pangan-an, Kalawisan ug Kaubyan para sa drug cleared barangay apan suma pa nila nga wala sila makakomply sa mga requisitos nga gipangayo sa Regional Oversight Committee para sa first quarter ning tuiga. Maong paningkamutan na nilang makasumite na sila karong second quarter ug madeklara na ang tulo ka barangay. We will be complying sa mga requirements, hopefully makapahigayon by June or July og another oversight committee and the barangay drug clearing ang regional office, and we can submit the 3 barangays for our candidates for a drug cleared. Ning unang 5 ka buwan sa tuig 2024, 2,682 na ka mga kawani sa Lapu-Lapu ang napaubos sa surprise drug test ug sagad kanila mga kawani sa barangay. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Laing 62 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Ang labing daghan nga mga barangay nga nasa Negros Oriental o gisundan kini sa lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gideklara sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang dugang 62 ka mga barangay sa Central Visayas nga drug cleared atol sa gihimo nga blended online and face-to-face deliberation sa Mayo 29 ngadto sa 30 2024 sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ang labing daghang barangay nga nadeklara nga drug cleared mao ang Negros Oriental nga moabot ngadto sa 22, gisundan kini sa probinsya Sugbo ngadto ni 19, samtang ang Bohol 15 ka mga barangay. Nadugangan usab og 6 ka mga barangay ang Dakbayan Sugbo human malampuson nga mipasar sa assessment sa ROCBDC nga gipanguluhan sa PDS7 Regional Director nga si Emerson Margate. Sa ikaduhang adlaw gipaubos sa validation ang 46 ka mga barangay nga kanhi gideklara nga drug cleared. Gin-assess kini nga magpabilin ang ilang status. Ang 46 ka mga barangay naglangkob sa 26 sa probinsya sa Siquijor, 19 sa Dakbayan sa Sugbo ug usa sa Dakbayan sa Bugo sa probinsya sa Sugbo. Sa 3,003 ka mga barangay sa Tibok Central Visayas, 1,806 na ang drug cleared barangay ug 116 ang drug-free. Ang Department of Interior and Local Government 7 ang nagsilbing Vice Chair sa ROCBDC ug ang Police Regional Office 7, Department of Health ug ang LGUs may mga membro. Usa ka holistic anti-illegal drug strategy ang BDCP nga nagtinguha nga makuhaan ang drug affectation sa nasod pinaagi sa pagpalayo sa drugas ngadto sa publiko, pagproteher sa katawhan nga magumon sa illegal nga drugas ug uban pa. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
It was in March 24 that Brother Nonito Lemchua, or Tatay Dodong as we fondly